Kasi Gwapo-gwapo po pyesa, tayo. ikaw mo yung pyesa. So, ceremony lang tatapos. Bye. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa panibagong araw na iyong ibinigay at sa pagkakataong maisakatuparan ang aming mga gawain ng maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming mga gawa sa linggong ito. Hinihiling namin ang iyong patuloy na paggabay dahil alam namin na ang lahat ng ito ay naaayon sa iyong kagustuhan. Kami po ay buong kababaang loob na humihingi ng tawad sa mga pagkakasalang aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ang aming mga puso na iyong banal na dugo. Kailangan ka namin, Panginoon, hindi lamang sa gitna ng suliranin namin kinakaharap, kundi sa lahat ng oras. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng biyaya na patuloy mong ibinigay sa pamalaang lungsod ng Maynila. Ibinudulog namin sa iyo ang lahat na sa kabila ng mga pagsubok na aming naranasan dulot ng pandemya, kami ay nananatiling katatag at naniniwala sa iyong salita. Panginoon, kami po ay patuloy na nanalangin para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Gift para sa aming mahal na alkalde, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagoso. Bigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan, tibay ng puso, at talas ng isip sa araw-araw niyang paggampan ng mga gawain bilang ama ng lungsod ng Maynila. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan at laging gabayan. Sa aming Vice Alkalde, Dr. Hani Lacuna Pangan, at 10 ng mga kasapi ng lokal na konseho, panatilihin po ninyo ang kanilang kalakasan at laging gawin ng tama, lakas ng loob, natitinagat ng pusong may pag-iisip sa ikabubuti ng lahat. Sa iba pang mga pinuno at manggagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila, patuloy po ninyo sana kaming gabayan sa sama-samang gawain upang makatubuan sa pangangailangan ng mga taong araw-araw na dumudulog sa aming tanggapan. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit, bagkus ay bukas palad na magkakaloob tulong lalo sa mga nangangailangan. Sa huli, isinasamo namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng patuloy na lumalaban sa pandemya ng COVID-19, maging ito man ay frontliner o ang mga sakit na dulot nito. Yakapin mo po sila sa iyong mapangkalinga at pagpagaling na kamay. Itinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang magiging sa sinakalan, alam ng puso sa bibig mo'y buhay. Upang inilang, kuya ka ng magiging sa manlulupin, di ka pasisingin sa nalagang tutok sa simoy at sa langit ng pagkaw, ay hinatang tulakaw sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawan ko'y tagumpay na nakikinig, ang itubig at karanya kailan pangay nakikinig. Yung walang araw na buwan-hating pagsingkang, buhay langit sa piling ko. Ang ligaya ng kay panangin, nagmamatay ng dahil
panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, Hoy, Pilipino. buong katapatang nanunumpa Ang katapatang nunod sa watawat ng Pilipinas sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang at sinasagisa, sa bansang kanyang sinasagis na may dangal, na may dangal, katarungan at kalayaan, tarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, pinakikilos ng sambayan ng makatao, makatao, makakalikasan, makalikasan, at makabansa. makabansa. Lungsod langit mahal tampok ng silanganan patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Basta kanyang pangarap, punong lakas paglalaan ay tanging perlas ng bayan ngayon bukas. Maynila, o Maynila, dalhin mo ang bandila. Maraming salamat, Dr. Magdalena Lim, ang ating Superintendent ng Division of City School of Manila, and to the DCS family. At sa ating Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, mga kusihal, department head, and to the Manila Police District headed by General Francisco, the men and women of uniformed personnel and non-uniformed personnel of MPD, to our visitors, sa inyo pong lahat, at sa ating mga future lifesaver sa NDRRMO, sapagkat immediately after this flag ceremony, meron po tayong tutok din na commitment. Ito po ay commitment at pangarap namin noong kami wala pa sa pwesto. At ito'y inihayag sa mga batang Maynila. In fact, I'm grateful to our fellow employees and department heads, sapagkat ang commitment lang po natin ay 6. Hanggat maaari talagang honest to goodness, upscale, high standard ambulance assistance to those who are in need. Ngunit ang paspasinayaan natin ngayon ay 12
para sa mga batang Maynila. Sa ating pong mga bisita rin ngayon na tumutulong pataasin ang antas ng pagtitinda sa kalsada. Ang ating partner GCash, to the Globe family, welcome to our regular flag ceremony. To the Boy Scout of the Philippines. To Seoul Medical Corporation. Donna Tolosa, Country Manager, Grace Perez, Business Development Manager, Jericho Balisa, Business Development Manager. Sa mga taga-GCash, Cleo Celeste Santos, Chay Talag, Melinda Asuncion, and Cathy Ramones. At sa inyo lahat, mga kababayan, magandang umaga. Good morning. Maraming salamat sa Diyos. Nakaisang linggo na naman tayo naligtas at malusog. Sa kabila ng pangamba at patuloy na panganib na dulot sa atin ng pandemyang ito, dala ng coronavirus. Yesterday, we still have about 372 active cases. And it's a sad day again and again in the city of Manila that 5 of our constituents died yesterday because of coronavirus. We were very grateful and happy that for the past 1 week, almost none. But yesterday is a different day. Like any other day since March, na nagkaroon ng start ng infection sa ating bansa. Kaya salamat sa Diyos sapagkat marami sa mga kababayan natin malusog ngayon. Karaos tayo sa linggo. Nakaligtas ang 23,000 ng mga batang Maynila. Maraming salamat sa ating mga medical frontliners, mga doktor, nurses, and other medical workers in our respective hospitals. To our Manila Health Department, headed by Dr. Pox Pangan. To the MHD family, to continue to trace, test, and test. And making tests the gold standard of testing in the city of Manila to be free and accessible since day one. It's been almost 10 months now. We will continue to make swab testing as a gold standard and acceptable to the international community as safe and effective testing approach for free to everyone. That is our commitment because this problem is a universal problem and it has to be approached inclusively. Wala nang boundary. If we can, in our own little way, to really give you peace of mind by having tests, we will do so. Hanggat kaya namin ililibre namin yan. And rest assured that your city government and the Manila Police District will continue to implement what is necessary para sa kaligtasan ng lahat na taga-lungsod at ang mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. Pasko ay darating, tiyak yun, pati ang bagong taon. Ang tanging tanong na lang, Pat, aabutin mo ba yun? Yan ang lagi natin ilalagay sa ating isipan para sa araw-araw na paglabas natin sa ating mga tahanan na lagi tayong
iingat. And as a commitment, we will continue to further and strengthen our medical capacity to address infected individuals. And I am grateful to private sectors to continue to pour help or donations to the city. Sa mga natutuwa ko sa mga immigrants and OFW sa buong mundo, ay pinadadala yung tsape o yung pinadadala yung pera. Umasa kayo, kahit kasingko-singko ang duling, tutustusin namin para labanan ng pandemya. Kaya sa inyong lahat dito, kami ni Hani Lacuna, pipilitin namin maglingkod ng matino, maayos at episyente. Ngunit kailangan namin ng tulong ninyo. Kailangan namin ng kusang disiplina. We would rather catch criminals na magpapahirap sa mga tao, mamimerwisyo sa kapwa, instead of sawayin kayo ng sawayin sa mga bagay na dapat naman kayo na rin ang gumagawa ng kusang disiplina at pag-iingat sa inyong sarili. Kaya mas magiging mabisa ang laban natin sa pandemyang ito, sa virus na ito, kapag ang mamamayan at pamahalaan ay tumutungo sa iisang direksyon lamang, ang labanan ng COVID-19. Yun ang tunay nating kalaban. Kaya po mga kababayan, mga tagalungsod, at yung mga dadako dito, 372, still, it may sound low against our population, but still, this virus started with 1. Now, about 30 million, more or less, in the world, and millions died already. So we must adapt. We must learn how to live with COVID-19, at the same time, learn how to go back to work safely. Kayo na mga kasamahan kong naglilingkod sa ating mga kababayan, mag-iingat kayo. Kailangan nyo mag-iingat. Kailangan mas doble ang ingat sa atin sapagkat wala nang aasahan ang taong bayan kundi ang kanyang pamahalaan. Mas lalo tayong kailangan ng tao ngayon. Ngayon, kasagsagan sa kalagitnaan ng laban natin. Nandyan na po ang bakuna. Nag-i-injeksyon sa Mexico, sa Britanya, sa Estados Unidos, sa Middle East. Andyan na sila. Malapit na. Nag-aantay na lamang tayo ng para sa atin. And I hope those in the regulatory agency should act swiftly and faster. Because people are dying every day in our city and in the country. I hope hindi sila magkipit-balikat na kumisan parang mas magaling pa tayo sa kanila. Nanonood lang tayo ng laban. Habang naghihingalo, hirap na hirap, huminga. Yung mga pasyente sa ating mga ospital at nangangambang baka mapariwara pa. And rest assured, kayo mga batang Maynila, bibili si Pangulong Duterte ng bakuna. Yan ang task niya sa kanyang mga kabinete para sa mga tagalungsod ng Maynila at buong bansa. Ngayon, ang asahan nyo naman
ang inyong pamahalang lungsod will supplement. We will help the national goal. We will help the national government. We are ready financially. And that's the most important part of acquiring vaccine. And I hope that there will be soon an approved, effective, safe vaccine for us while we watch them. I hope we will not enjoy watching other countries saving their people. And these people who are tasked by the President should act swiftly. Sana lang. But for the meantime, we continue. And I implore and encourage each and every one of you, please, nakikisuyo ako sa inyo. Pasko, malamig. Wala pang datos na nagsasaad kung ano ang magiging epekto sa atin ng klimang ito. Sa ating kalusugan at sa virus na ito. Kaya nakikisuyo ako sa inyo. Huwag tayong bibitaw. Kapit lang. Huwag natin ipariwara yung pinaghirapan na natin ng 9 na buwan. Nakaka-9 na buwan na tayong hirap. Marami nang nawala, marami nang umiyak, marami nang nalungkot, marami nang naghihirap. Tiisin na lang natin ng konti sa pagdidisiplina sa sarili. Patuloy na umiral, araw-araw, sana sa bawat isa sa inyo ang diwa ng Pasko. At sinabi doon na ang Pasko o ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan. At sa pagmamahal, pwedeng ipakita sa pagmamalasakitan. Yan ang bilin sa atin ng Panginoon. Ngayon natin patunayan na tayo ay madasalin. Tayo ay nananalig. Ang pananalig, hindi lang pakikipag-usap sa Diyos, kundi sinusunod din natin ang utos ng Diyos. At yun ay isa sa mga utos. Mahalin mo ang kapwa mo. Diyan natin ipakita dito sa pandemyang ito. By keeping ourselves safe. Pag nagmalasakit tayo sa buhay natin, para natin pinagmalasakitan ang mga mahal natin sa buhay na naghihintay sa kani-kaniyang tahanan. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong maniniwala sa mga talonggis na okay na tayo. Okay na tayo. Maaring okay tayo sa numero, pero meron pang pangamba. Huwag tayong maniniwala sa mga organisasyong nagbibida-bida at isasama kayo sa kapahamakan na magsama-sama, magdikit-dikit, magtalsikan ng laway sa bawat mukha ninyo. Huwag ho. Huwag kayo naniniwala doon. Ang tunay na pananalig sa Diyos ay kung ano ang iyong kinikilos. Yan. Diyan natin ipakita. Sapagkat marami pa tayong hamon na kakaharapin. 2 malaking kapistahan sa Enero, pinoproblema na natin. Hindi pa tapos ang Disyembre. Kaya sa mga organisasyon, huwag niyong bibiruin si COVID-19. Huwag na huwag. Dahil kami o sino man dito, wala makapagbibigay ng garantiya na magiging ligtas ang kapwa natin sumasampalataya, ang kapwa natin nananalig. May panahon ang bawat bagay. I hope they're getting our message. When we say no, it's no. Patawarin nawa ako ng Diyos. Pero ang kaligtasan ninyo ang pangunahing tinutugunan ng mga palisiyang ito. Wala nang iba. Mas gusto ko, sana lagi tayong masaya. Of course. That's our job. But today, next week, next month,
a few months from now, we must continue to pursue our goal to keep safe, to keep everyone from this, keep away from this harmful, deadly virus. Kaya kung bakit ang unang binanggit ko sa inyo kanina ay salamat sa Diyos, nakaraos na naman tayo ng isang linggo. Linggo-linggo, araw-araw, ganyan ang buhay natin. Kaya sa mga batang Maynila, kapit lang, self-discipline. Let's show it. Kailangan natin ngayon. So muli sa inyong lahat dito, maraming salamat sa inyong pagdalo. Nawa ay patuloy kayong gabayan at tayo'y patuloy na gabayan ng Panginoon Diyos. At may awa talaga ang Diyos. Makakaraos tayo. So maraming salamat. Please, wear your mask. Kung kaya nyo, dagdagan nyo pa ng face shield. Wash your hands. And continue to practice while we enjoy going around, while we enjoy meeting people, while we enjoy visiting our loved ones in their respective households, while we enjoy yung mga pasyalan, we continue to practice physical distancing on our own. And in return, ulit-ulitin ko sa inyo, pipilitin namin maging mainam, masinop, at episyenteng paglingkuran kayo. Hindi lang sa pandemyang ito, pati sa darating pang mga taon ng buhay natin. Magandang umaga, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you. Gilid. Karain natin to, it's Social distancing lang ha. Social distancing lang. Social distancing lang. excuse lang po. Sir. Mag-white dapat siya. Mag-white dapat siya. Letting. Ilaw lang. Sir! Pwede pa kayo, sir. Sir, basta, sir! Oo. Sisimula na po tayo sa ating pagbabasbas ng ating mga bagong ambulansya at saka ang ating equipment ACLS, Advanced Cardiac Life Support Equipment. Hindi naman natin binabasbasan ng mga ambulansya
at ACLS, kundi hilingin natin ang pagbabasbas sa ating buntihin at pinakamamahal na Yorme, ang aming alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, at ang ating pinakamamahal na Vice Mayor, Dr. Mami Laguna Pangan, at lahat ng mga masisipag at saka mababait at nagkataga mga tauhan ng Manila LGU. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Lord Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life, be with you always, and with your spirit. Christ, the Son of God, came into the world to gather those who are scattered. Whatever contributes to bringing us closer together, therefore, is in accord with God's plan. Thus, those who are separated from each other by mountains, oceans, or great distances are brought nearer to each other whenever new highways are built and other means of transportation develop. Let us then call on God to bless those who have worked on this project, to protect with His gracious help those who will make good use of it. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Brothers and sisters, let us listen to the words of the Holy Gospel according to John. Jesus said to Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will know my Father also. From now on, you do know Him and have seen Him. The Gospel of the Lord. Pagbabasbas ng ating mga bagong ambulansya, 12 ambulansya kasama ng mga ACLS Equipment Advanced Cardiac Life Support System. Haharap po ko sa ating mga ambulansyang babasbasan. All-powerful God, Creator of heaven and earth, in the rich depths of your wisdom, you have empowered us to produce great and beautiful works. Grant, we pray, that those who use these vehicles, these ambulances, for the good and safety of the good people of Manila, and those who are entrusted with this, may travel safely with care for the safety of others. May they travel for business or pleasure, and we bless these ambulances. Let them always find Christ to be companion of their journey, and who lives and reigns forever and ever. Amen. And we bless in the name of Christ these ambulances of the city of Manila together with the ACLS Advanced Cardiac Life Support Equipment, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Tuloy lang po. Social distancing lang po. Yan. Oh, kuya, dito ka muna. Para lang sa TV. Ay, sa ano. Yan. Po tayo, binabasbasan natin mga Atas lang po, ano?
Oo, sa paputok. Makikituyo lang po. Mer. Kulit. MHD mismo lang. Pagkita. Tuyo lang po, masyado magsigit-sigit po. Ayun. Ayun yun. Cellphone na, ma'am, cellphone. Cellphone lang po. Test mic. Yun o. Beta sa deadly. Sino unang pasyente? Nasa kamay. Sino gusto pa resort? 7-7 na. Ako na una. Sasakay lang. Ayun lang po. Magsiyubog po kayo Matumbok ko dapat. na yung ulo. Hilingin po natin ang pagbabasbas sa ating butihing mayor at ating pinakamamahal mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, kay Vice Mayor na po lahat po sa inyo. Nawa tayo pagpalain, bigyan niyo ng pagpapala, pagbabasbas, pagkabinisyon, pagkakaroon ng grasya sa lahat ng ating ginagawa. At binabasbasan po natin kayo lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God first! Salamat po sa mga Guard! Guard! Saan tayo? Ano? Ano tayo? Diyan nga, pwede na oh. Dito, pwede na.
sasamahan natin. Yorme, dito ka po. Sorry. Okay, first question, Yorme. 12 mga ambulansya galing Amerika. Magkano po yung budget dito at ano pa po yung mga detalyeng maibibigay niyo pa? Well, unang-una, ito yung gagamitin natin to continue to strengthen our command center. Not only for traffic, not only for criminals, longest, but also for healthcare. Na-timing naman, talagang may pandemya ngayon, mas kailangan na mas maraming sasakyan pang kalusugan. Anim dito, ibibigay sa 6 na ospital. Nag-iisa sila. And 6 naka-standby sa City Hall to address emergency cases. Hopefully, someday, after the training, because the American counterpart will train our first aider para doon sa mga proper handling and so on and so forth. Because this is not only a vehicle, but there's also machines and equipments that hopefully may help for person to survive or to what we call the golden minutes. Yun ang pinaka-importante. So, we will continue to address also COVID cases. This will help, especially yung mga minihirapan sa biyahe, and so on and so forth. So, it is our own little way to continue our goal in strengthening our healthcare facility and equipment and tools. So, palaki yung purpose ng command center. Yorme, magkano na gastos natin? Almost 300 million if I'm not mistaken. With all the equipments, and it was manufactured for the city of Manila. Ano siya, binuo siya. Sayang nga, dapat ano pa yun, bago pa mag-pandemic. So, na ano lang, natenga kasi marami rin nag-lockdown sa America. But be that as in we were very happy that before the end of the year, ang commitment namin sa tao ng 2018 is 6 lang. Noong nagsasabi kami sa tao. But we're very happy and grateful to God that we arrived with 6 and plus 6. So that's 12. So hopefully we can acquire more. Because you have about 2.4 million nighttime population and 3 million daytime at marami nangangailangan. This can serve also other neighboring provinces na mga taga Maynila. Oh, kasi ano ba, misa kasi inuuwi yung pasyente o kailangan kunin yung pasyente sa probinsya o pwede namin gawin yun. Free of service, free of charge with medical professionals on it. Ngayon, ilan kami nag-update sa first pass sa food park. Kailan po natin? Food park. Sasama ka ba ngayon? Ngayon yung ceremonial, hihingalin ka ngayon. Marami kami titira, 11 barangay ang balak natin mag-ceremonial. So after the ceremonial, tuloy-tuloy na yung bigay ng food packs. Tapos, as you all know, noong Sabado-Linggo, nagkabigayan na noong sa senior citizen, pati yung kanilang gift, nadali mo. Oo, nakakalain mo na tsamba mo, senior ka na talaga. Lolo. So may cash, may gift box, at may 5 kilong black healthy rice, organic rice na galing sa Mindanao. Plus on top of that, one way or another, their family will receive food box na katulad ng tanong. So it will run, the distribution will run within the week and hopefully matapos. But having said that, mayroong kaya kaninang mamaya nagkakaroon ng parang what we call the ceremonial turnover kasi ang gusto namin para ma-practice yung physical distancing sa distribution. We will ask the help of the barangay to deliver it to their respective constituents, household. Yorme, I'm sure nabalitaan nyo to yung mga nahuli sa Manila North Cemetery sa Binyag, nagbi-videoke. Ano pong inyong reaction? Congratulations! Congratulations to General Francisco. Congratulations to Colonel Giagi. Congratulations to Manila Police District. Alawitin nyo pa lahat yung mga ginagawang Diyos yung sandigin. No let up.
And I'm happy that these things are being addressed simultaneously and people are getting apprehended. So it means that there is certainty with our rules and no let up. No, ako, panawagan ko, huwag kayong bibiro-biro sa MPD. Hindi na uso ngayon ng tolong isa. At saka hindi pwede talagang pabalat bunga o bating panimula lang. So, kaya ang panawagan ko, huwag na kayong lalabag sa mga ordinansa ng lungsod. Yung mga ordinansa na yan, para sa kaligtasan nyo, hindi para pahirap yan, hindi para sa amin. Sa totoo lang, dapat hindi kami gumagawa ng batas kung talagang tamad kami. No, wala na lang tayong implement, bahala na Diyos ng ingit, bahala na, tira dito, tira. No, we cannot do that, we cannot afford that. It is our obligation to keep you safe and put certainty and directions to our people. So, kaya ang panawagan ko, yung mga batas na yan ay para sa kaligtasan nyo, hindi para sa amin. Kaya hopefully, lahat, please makisuyo lang. So hindi nyo huwag na kayo magkipit-balikat toilets. Konti panahon na lang, nandiyan na yung vaccine eh. Ginagamit na eh. Pag lahat tayo naligtas na, pwede tayong back to normal. Gusto mo hanggang langit yung boses mo, marinig sa Mars, okay lang. No, pero for the meantime, ano muna, steady pulso muna tayo. Konting tiis lang. Meron po ba kayong plan na maglabas ng EO or No, there's an ordinance already. 55-55 and since day one, pina-implement ko yung ordinance 55-55. Pina-implement natin anti-littering, pina-implement natin yung clearing. Yung clearing nga, naging national ano na ngayon, di ba? Nagsimula yun sa Maynila eh. Now it's a national policy. Lahat ng nasimulan, continuous yun. And we will not stop while we are focused to the pandemic. I'm just grateful that respective agencies are doing their job. In this case, Manila Police District through General Francisco. So sana gawin talaga lahat. So yung halimbawa yung mga ganong pagtitipon, reunion, etc. Parang sasabihan nyo ba yung polis na go ahead, huliin nyo na sila? Basta walang inuman sa kalsada. Walang handaan sa kalsada. You can visit your family inside your house and I hope you will do minimum of protocols. Yun ang pinakikisuyo. Ngayon sa 650,000 na pamilya Manila na makakatanggap ng Christmas food trucks, magkano po nagastos ka naman? About 200 million something. That's 200 million na cash. At saka another, tansya ko, mga another 200 million. Puro tao ngayon, pangutaw. Katulad na sinabi namin sa inyo, tao muna bago kalsada. We're really trying to, sa maliit namin kaparanan, gusto ko talaga yun. Alam mo yung makabawas man lang yung problema mo. Hindi ko man masolusyonan yung problema mo, maibisan ko man lang. Maramdaman mo lang na may pamala. When you say public street, kalsada, Lahat. iskinita kasama, Of course, public place. basta labas ng pintuan ng bahay. Anything na sa labas ng bahay is public. Ayun, para malinaw. Anything, maliwanag yung batas. Anything sa labas ng bahay, public. Yung mga pilosopo kasi private property daw, SK, daanan pa rin yung iskinita eh. Kasi ang pinakamabisa, pag hindi mo bahay, public. Pag nasa kapitbahay ka, property ng kapitbahay mo yun. Kung pinayagan ka, okay. Pag lumabas kayo sa property ng kapitbahay mo, public ulit yun. Ang sementeryo, lalo pa, wala na nga silang matiran eh. Kaya nga sila ng sementeryo, nag-aalak pa. Sarap putusan. Kaya minsan talaga mali mindset eh. Di ba? Tapos mag-aantabay ng tulong sa gobyerno. Tapos magwawala-wala doon. Kaya sarap minsan konyatan yung mga lasinggerong wala sa lugar. Pero napagandaan nyo na ba yung dalawang malaking fiesta ng MPD na what? When I say no, it's no. Yun na lang. No is no. And no. Well, they will not get the permit. Under existing law, they have to acquire permit. And they will not get it. Basic yun. O kung susumubok, siguraduhin yung magagaling yung mga abogado nyo.
Because we are certain to keep you safe. Lalo na yung mga ilang organisasyon. Alam mo, buti pa simbahan eh. Sa totoo lang, I'm grateful to the church, the priest. Mas madali ko usap yung simbahan eh. Pero yung mga organisasyon, pabalak-balak pa. Basta pasensyahan tayo pag nasa suwaran kayo. Pag nakakaso kayo. Kasi hindi kami manginimi. Inilalagay nyo, ginagamit nyo yung organisasyon ninyo na bula-bulahin ang inyong mga miyembro. Samantalang the best thing that you can do is to listen to the church because your organization based from the church. Bakit yung sa simbahan hindi kayo sumusunod? Basta lumabas kayo na simbahan pasensyahan tayo. Ako talaga, pinagpapauna ko na yan. Wala tayong sisihan. Lahat ng pagsisisi nasa huli. Ako naman, hanggat maaari talaga, buong kababaan loob, nakikisuyo ko. Huwag niyong susubukan. But, see, no is no. No parade. Yung mga Nazareno kasi. No parade. Walang gano'n. No parade. Literally, simple lang yun eh. Simple, no is no. There is danger. There is COVID. 2,500 more or less in between in the entire Metro Manila. We'll give you virus or you'll give us virus. Either way. So what is not clear there? There is danger. Under Section 16 of the Local Government Code, I am obliged to protect the general welfare of our people, those who are living in Manila and those who will traverse in and out of Manila. It is our job. We'll do our job. Okay? Ako sir, last na lang, promise ako. Kasi meron, ko lang po kung nakuha yung information na to, meron daw itinatayong condominium near San Sebastian. Na inaprubahan ng nakaraang administrasyon. Yeah, I saw the permit. As anong violation? Kasi UNESCO heritage site siya, may concern yung iba, may mga petition. Yeah, I agree with the heritage. In fact, it's one of the assets of the city. But when we claim that this is an UNESCO area, tagal ko na nagpaparesearch, wala pa akong makuha eh. Do you have a copy of the UNESCO? Exactly. The second, basta importante maproteksyonan. Sinabi ko na kay Andres proteksyonan nyo yung simbahan. Yun, and not the church as an organization, but the heritage. They should follow those who acquired those permit in the past. Alam mo naman nung araw kasi, limasing ko wala naman. Ewan ko na lang magsalita. But for now, let's face it. Let's move forward. Protect the church, the building, na hindi maapektuhan. But if we call it such or claim such, we have to prove ourselves. Mahirap naman yung claim lang. Di ba hindi rin maganda yun. Basta kami, kailangan basta tayo, hanggat maaari, we'll put certainty in our rules. We'll persevere, protect whatever is left. The city engineer Andres was guided already. See to it na laging ligtas yung building. Bakit pa ang gulo ng mga kondo? Meron nga rent sangla dito sa Deca. Ano yan? Bakit ang gulo? Nakalawit natin yun. Yung mga, ano tawag doon? Yung scammer. Nako, basta mga kababat. Ingat kayo. Marami na biktima. Maraming budol-budol ngayon. Marita. Hindi lang politiko magaling magsalita. Pati mga tolongges. Okay, papabola. Easy. Nahulyo ng 300,000, 150, 40 tao yun. Mas malaki pa yung tinatayo natin in city vertical housing doon. Na pwede sa mga nagre-rent. Did you know that? The law is pending before the council. Hindi na siya pang mahirap lamang na ISF. Pati yung kayo. Kaya nabig. Kasi 35% will be dedicated to, alam mo, mahirap din ang umpahan. Gusto ko mabigyan din sila ng pagkakataon na magkaroon sa sarili kanila. Yorme, last na lang talaga. Sure. Sa MPT Station 9, sinita, di ba, ni Police Brigadier General Francisco, dahil walang police yung istasyon
sitwasyon. Good job. That is a good job. It shows that the leadership of MPD is going around. Mukhang nakakahawa na yung pag-ikot-ikot. Tama yun. Because you deserve better. That when you are stationed or destinado ka sa isang presinto, dapat naka-duty ka kapag oras ng duty mo at araw ng duty mo. Kasi may oras lang naman ang duty mo eh. May shifting naman. Tama yung ginawa ni General Francisco. And he should continue that. O para no let up, lalo na ngayon. Nako, Diyos ko, baka mamaya, although so far maganda ang crime rate ng Manila, napakababa. But we cannot do, alam mo yung, busy na tayo, okay na tayo. Alam mo, hindi pwede. Maraming pwede magsamantala ngayon. Kaya yung mga lespo, na loob to, maglagay kitutok sa mata. Umiikot ang gobyerno eh. Kayo, hindi ko naman binubuhat ang bangko po. Nakita nyo ng araw, di ba? Hindi ko lang maikutan dahil may pandemic eh. Baka magka-disgrasyahan pa. But I believe and I support what General Francisco is doing to inspect his men and women, uniform personnel, na destinado sa kanilang presinto to keep the city 24/7 with regard to our enforcement unit na available sila lang. Thank you. Happy